Una sa lahat, babaeng dinukot, kalansay na lang ng matagpuan sa Laguna. May indikasyong binusalan ang kanyang bibig at nilagyan ng tape ang mga mata. Dalawa sa mga suspect na aresto sa Cavite. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline Tonight. Mahigit 700 eskwelahan sa bansa hindi makakapagbukas ng klase sa Lunes dahil sa pinsala ng habagat at bagyong Karina. Pangulong Bongbong Marcos nagsagawa ng aerial inspection sa mga binahang lugar sa Rizal. Inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan na hatira ng pagkain at tubig ang mga stranded pa rin sa baha. Hindi pa man tuloy nakakabangon sa matinding baha, bagong low pressure area, posibleng muling magpaulan sa Luzon sa susunod na linggo. Mga karatulang Hill Tulog, pinatanggal na ng lokal na pamahalaan ng Makati. Pamilya ni Hill Puyat, sinabing nabaso sila sa naturang marketing stunt. Opening ceremony ng 2024 Paris Olympics na balot ng aberya matapos ang pananabotahe sa French Railway. At sa Showbiz Tonight, Daniel Padilla, may bago na raw girlfriend. Higit 700 eskwelahan ang hindi makakasabay sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Marami pa kasing dapat ayusin at linisin matapos ang pinsalang iniwan ng habagat at ng super bagyong Karina. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Naabutan ng News 5 na pinapala ang makapal na putik sa Masambong High School sa Quezon City. Sako-sakong putik ang nakolekta. Sandamakmak na basura din ang iniwan ng baha sa mga classroom. Nagkasira-sira at nabalot ng putik ang mga upuan, TV at electric fan matapos pasukin ng baha ang eskwelahan noong kasagsagan ng ulang dala ng habagat at super bagyong Karina. Umabot nga sa bahaging ito ng classroom yung tubig baha noong Miyerkules, kaya itong room na puno nga ng mga learning materials mula sa QCLGU ay nalubog din sa baha. Itong mga bag, nalagyan ng putik at karamihan di na raw pwedeng pakinabangan. Nabasa rin ang mga test paper, libro at module na gagamitin sana sa pasukan sa Lunes. Pati ang projector na personal na binili ni Teacher Mansueta, nasira din ng baha. Ang masaklap, pati school records ng mga estudyante, binaharin. Nagdikit-dikit po yung mga papel, so yun po. Antayin po namin siyang matuyo and isasalba po yung lahat ng pwedeng masalba. Mahihirapan daw talaga ang paaralan sa darating na pasukan. Itong bagyong Karina, ito yung pinakamatindi dahil yung current ng tubig ay tuloy-tuloy at umabot talaga hanggang sa kalahati ng second floor. Yung total devastation talaga ng mga ilang facilities. Hindi lang sa Metro Manila ganito ang sitwasyon ngayon sa mga paaralan. Sa May Kawayan, Bulacan, nakatumba pa ang mga upuan sa Saloysoy Integrated School. Inilipat sa stage ang mga libro pero inabot pa rin ng baha. Apektado rin ng baha ang ilang pribadong eskwelahan. Sa datos ng Department of Education, higit 200 eskwelahan sa bansa ang sinalanta ng baha. Higit 400 ang ginamit na evacuation center, habang nasa 60 ang kasalukuyan pa ring tinutuluyan ng mga evacuee. Dahil dito, higit 700 eskwelahan ang ipinagpaliban muna ang pasukan sa Lunes. Sa Malabon, ginawa ng July 31 ang school opening. August 5 naman sa Valenzuela at Marikina. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, kailangan talagang ipostpone ang pasukan, lalo na sa mga paaralang matindi ang naging pinsala. Pero sa mga eskwelahang hindi ganoong naapektuhan, tuloy daw ang pasukan sa July 29. Isa tayo sa pinakamaraming missed school days sa buong mundo. We cannot do it because alam natin, what if next week may tumama na namang typhoon, di ba?
Ganyan din ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Hanggat maaari, if the school buildings are in a condition to take classes, they will do it. Nasanay na tayo sa pandemic. Kahit hahanapin natin ng paraan para magkaroon pa rin ng pasok. May 2 bilyong pisong rehabilitation fund ang DepEd sa mga nasirang eskwelahan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Ilocos Sur matapos manarasa ang bagyong Karina at ang habagat. Nasa Frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Halos bubong na lamang ang makikita sa mga bahay na ito sa Candon, Ilocos Sur. Lubog pa rin ang ilang lugar doon matapos ang paghagupit ng pinagsamang bagyong Karina at habagat. Makikita ang lawak ng pinsala ng matinding baha. Sa Barangay Kalawaan, mistulang ilog pa rin ang mga daan. Halos 500 pamilya ang inilikas sa bayan ng Candon. As of now, mayroon pa rin mga flooded sites. Pero yung mga flooded na highways natin, nag-subside na rin yung mga tubig. At saka ongoing na yung repacking namin ng mga goods. Sa Narvacan, Ilocos Sur naman, rumaragasa pa rin ang ilog na ito sa kabila ng paghina ng mga pag-ulan. Ang tuloy namang ito, gumuho matapos umapaw ang ilog. Ito pa naman ang nagko-connect na sa Barangay San Pedro at Nangunig. Kaya ang Barangay Nangunig, isolated pa rin hanggang ngayon, kaya stranded pa rin ang mga taga roon. Wala pang nakakapunta doon kasi malakas pa po yung tubig. Wala pong makakalabas sa kanila kasi ang dadaanan lang pong nila is sa tubig. Aabot sa 2,700 ang mga binahang residente sa Narvacan sa pananalasa ng bagyong Karina at habagat. Nasa higit 200 individual o 45 pamilyang inilikas. 20 barangay naman ang nawalan ng kuryente. Hindi naman nakaligtas sa pagbaha ang ospital na ito sa May Kawayan, Bulacan. Kulay itim pa nga ang pumasok na tubig sa lobby ng ospital dahil sa burak na sumama sa baha. Kaya ang ilang pasyente, kinailangan daw ilipat sa mataas na bahagi ng ospital. Paghupa ng baha kahapon, tumambad ng iba't ibang dokumento at gamit sa ospital na nabasa at nasira. Sa video na ipinakita ng May Kawayan LGU sa News 5, kitang malakas ang daloy ng tubig sa May Kawayan River na kadikit ng mga bahay. Nakalala pa sa baha ang high tide, overspill ng dam at ang bumigay na dike sa lugar. Yung mga iba naming flood control dikes ay na-breach, meaning nabugnos. Kaya siyempre yung tubig na nandito sa ilog, pumasok na rito sa mga kabahayan. Paliwanag ng lokal na pamahalaan, pinipilit naman daw ng DPWH na pagandahin ng mga flood control projects sa May Kawayan. Yun nga lang, hindi naman daw ito natatapos. Nananatili pa rin sa Calvario Elementary School sa May Kawayan ng mga inilikas na residente. Nananawagan naman si Bulacan Governor Daniel Fernando sa national government na tugunan ang matagal na nilang isinusulong na mega dike project na itatayo mula Bataan hanggang Cavite. Mataas na ang dagat sa atin eh. Lubog na tayo talaga. So, ganun ang ginawa, nakita ko, ganun ang ginawa ng Korea. Talagang gumawa sila ng mahabang mega dike para i-block talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Merong price freeze sa ilang gamot sa mga lugar na sinalanta ng Super Bagyong Karina at ng habagat. Pinatutupad na yan sa Metro Manila, Batangas, Cavite, Bataan at sa Bulacan. Gayon din sa Cainta, Rizal at Pinamalayan sa Oriental Mindoro. Ayon sa Department of Health, 148 gamot ang may price freeze na. Bisitahin lamang po ang website ng DOH para sa buong listahan. Kinikayat naman ang publiko na i-report sa DOH at Department of Trade and Industry ang mga negosyanteng mananatili o mananamantala sa price freeze. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na hatiran ng pagkain at tubig ang mga kababayan nating stranded pa rin sa matinding baha. Partikular na sa mga residenteng na-trap doon po sa Rizal. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halil. Ininspeksyon kanina ni Pangulong Bongbong Marcos ang lawak ng pinsala sa probinsya ng Rizal na ngayon isinailalim na sa state of calamity bunsod ng habagat at super bagyong Karina. Sa aerial video, makikita ang mga binahang bahay at ang naiwang makapal na putik.
Sa barangay Santa Ines sa Tanay Rizal nga, nasa 3,000 pamilya ang na-trap at wala nang makain. Malakas pa rin kasi ang ragasan ng tubig doon na kahit truck ay hindi kakayaning makatawid. Gumagamit na nga lang ng lubid para makapagpadala ng pagkain. Kaya naman sa situation briefing kanina ni PBBM sa bayan ng San Mateo, humingi na ng tulong ang Santa Ines para mag-airdrop ng pagkain sa mga hindi mapasok na lugar. These people haven't eaten for 3 days. Sir, I'll call up DND rin, AFP, baka pwede mga helicopters for the meantime, airlift. Sir, Hanap tayo ng airlift. Yes, sir. Magparating tayo ng pagkain doon. Yes, sir. Maglalaan daw ng 2 helicopter na magbabalikan sa Santa Ines at isasama na rin ang paghahatid ng water purifier at mga gamot. Pinamamadali na rin ng Pangulo sa DPWH ang paggawa ng kalsada papunta sa naturang barangay. Mga nasirang kalsada at maputik na daanan naman ang resulta ng baha sa barangay Kayabu sa Tanay Rizal. Umapaw pa ang ilog. Dahil dyan, isang buong araw isolated ang lugar. Ramdam ng mga residente ang hirap. Mabuti na lang daw, alerto ang mga taga-barangay, kaya nailikas agad ang mga turistang nasa camping site at resort malapit sa ilog. Kaya nga kami nandito ngayon, ina-assess namin din yun, yung 2 barangay ng Tanay na isolate. Siyempre, sa laki ng baha ng tubig, yung daan nila nasira, kung kaya nandun ang ating mga engineering department. Sa tala ng Rizal LGU, 2 ang patay sa probinsya, 8 ang sugatan at 1 ang nawawala. Bukod sa Rizal, matindi rin ang epekto ng super bagyo sa Valenzuela. Pinalala pa yan ng mga basura. Nakunan pa ng News 5 ang grupong ito na nagtatapon ng sirang tiles at iba pang construction materials na bahagi ng Polar River sa Barangay Palasan. Eksakto namang nag-i-inspection doon si Mayor Wes Gatchalian. Meron dito nagtatapon ng mga lumang tiles, papunta yung mga tao natin pigilin ito sa task force. Tapos wag niyong pauwiin yung truck, i-hold nyo yung truck para sabihin yung may-ari nito tawagan ako. Ayon sa alkalde, malinaw itong paglabag sa environmental code. Yan po makakasama ang sanhi kung bakit tayo nagbabaha. Alam niyo po, ang paglilinis natin at pag-aayos sa problema natin sa baha should be a joint effort. Hindi lang po barangay o hindi lang po city ang may responsibilidad para po linisin ito. 14 na barangay sa Valenzuela ang lubog pa rin sa baha. Sa buong bansa, sa tala ng PNP, umabot sa 34 ang namatay sa pananalasa ng habagat at superbagyong Karina. 18 naman ang sugatan at 6 ang nawawala. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, aabot na sa halos 300,000 ang mga apektadong pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area na posibleng magpaulan sa bansa sa susunod na linggo. Huling namata ng LPA sa layong 900 kilometers east of southeastern Mindanao. Hindi pa ito nakikita ng pag-asa na magiging bagyong Dindo sa mga susunod na magdamag. Ayon sa Metra Weather, dadaan ng LPA sa pahilagang kanluran sa dagat ng silangang Luzon at Visayas. May tsansa ring hatakin ito ang habagat na posibleng magpaulan muli sa halos buong Luzon sa susunod na linggo. Sa ngayon, nakakaapekto na ang habagat sa bansa. Dala niyan ang maulang panahon sa Batangas, Laguna, Zambales, Quezon, Tarlac at sa Pampanga. Mas malakas naman ang bubuhos na ulan sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. May chance rin na may hinang pagulan sa hapon sa Metro Manila, habang magiging maulap naman sa halos buong Visayas at Mindanao. At good news naman sa mga kapatid nating motorista, may nakaambang bawas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Department of Energy, posibleng bumaba ng hanggang 95 centavos ang kada litro ng gasolina at diesel. Hanggang 90 centavos naman ang posibleng mabawas sa presyo ng kerosene. Ang oil price rollback ay bunsod umano ng mataas na supply ng krudo na sinabayan ng mababang demand sa world market. Nakaapekto rin ng ceasefire negotiation sa Gaza. Kasabay niyan, may umiiral na price freeze sa kerosene at LPG sa mga lugar na sinailalim sa state of calamity bunsod ng pananalasa ng bagyong Karina at habagat. Abiso naman po sa mga babiyahe sa Norte bukas, pagandaan na po ang mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway or NLEX dahil po sa anibersaryo ng Iglesia ni Cristo.
Gagawin bukas ang 110th anniversary ng Iglesia ni Cristo sa Philippine Arena. Magsisimula po yan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Nagabiso na ang NLEX na humanap ng mga alternatibong ruta sa mga nabanggit na oras para maiwasang maipit sa pagdagsa ng mga motoristang dadalo sa anibersaryo ng INC. Sa Makati naman, sarado na po ang bahagi ng Makati Avenue simula ngayong gabi para sa Spread the Love Makati 2024. Tatagal ang road closure hanggang alas 6 ng umaga sa linggo. Nagtalaga na rin po ng mga alternatibong ruta ang Makati LGU para hindi maipit ang mga motorista. Isang daang taong laban, isang daang taong laban, isang daang taong laban para sa bayan. Ilang oras mula ngayon, magsisimula na po ang opening ceremony ng 2024 Paris Olympics. At live mula sa Paris, France, magbibigay sa atin ng update si Denise Tan. Denise, kamusta yung mga paghahanda dyan? Bok, kung nakikita nyo sa ating background, medyo madami yung nagiging security and road blockage dito. No? Ipapakita ko lang mabilis. Ayan, yung mga taong nag-iintay sa aking likod, they all have tickets but they are not allowed to access the Austerlitz Bridge, which is supposed to be where the Olympians will start their Parade of Nations. All the way, the 6-kilometer stretch going to the bridge of Delina is closed. Both sides of the Seine River will be inaccessible at this point. Okay, Denise, baka pwedeng pumihit-pihit ka ng konti ng camera mo para makita natin yung paligid. Kasi alam mo, wala pa sa amin nakakapunta dyan sa Paris. Baka medyo malayo ako dun sa Eiffel Tower mismo. Lang. Pero itong nakikita natin, ayan. Yan yung sinasabi ko kanina na mga taong nag-aabang, all of them have purchased their tickets. Pero because of security reasons, lalo na nagkaroon nga ng arson attack recently sa isa sa mga train station, ito yung kabila namang daanan, binara din nila. There is still probably around 100 meters until you reach the bridge. Pero yung mga police officers, there are 45,000 police and paramilitary officers as well as 10,000 soldiers and 20,000 private security officers or security guards rather na nakadeploy ngayon dito sa Paris, especially for the opening day of the Olympics. Okay. Well, ingat Denise at kwentuhan mo kami pag merong malaking mangyari dyan sa Olympics. Maraming salamat, Denise Tan, live mula sa Paris, France. Susunod, 2 suspect sa pagdugot ng isang babae, arestado sa Cavite. Biktima, natagpo ang kalansay na. Hill Puyat Avenue na ginawang Hill Tulog para sa isang advertisement. Nakakapasos daw para sa pamilya Puyat. At Lady Gaga, makakaduet daw si Celine Dion sa opening ceremony ng Paris Olympics. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado sa Cavite ang 2 sangkot-umano sa pagdukot at pagpatay sa isang babae. Ang isa sa mga salarin, tauhan ng Bureau of Corrections. Nasa Frontline balitang yan, Elaine Fulencio. NBI, Kami sa ulo! Pinadapa ng mga ahente ng NBI, Anti-Organized and Transnational Crime Division at Homicide Division ang lalaking yan sa isang subdivision sa General Trias, Cavite. Isa siya sa mga itinuturong sospek sa pagdukot sa isang babae sa Quezon City noong June 10. Napag-alaman na nagtatrabaho ang sospek bilang corrections officer sa Bucor. Ang kasabwat niya na isang dating preso, una namang nahuli sa General Trias. Ayon sa NBI, hinarang ng 2 sospek ang sasakyan ng babae na minamaneho ng kanyang anak noong June 10. Pinagbabaril ang anak ng biktima at saka dinukot ang babae. Humingi ng 5 milyong pisong ransom money ang mga sospek sa kaanak ng biktima. Agad namang nagsumbong sa NBI ang isa pang anak ng dinukot na ginang. Lumabas sa investigasyon, nakasabwat ng 2 sospek ang driver ng biktima. Tinry namin i-track yung number na ginagamit doon sa paghingi ng ransom, and then nakarating kami ng Pampanga. And then after, yung isang
driver din pala ng pamilya, connected din dun sa abduction. Kaya natimbrehan nila yung mga kasama nila na magpatay ng mga phones nila. Hindi natuloy ang pagbibigay ng ransom kaya pinatay ng mga sospek ang ginang. Natagpuan ang mga kalansay niya sa isang masukal na lugar sa Bay, Laguna noong July 12. Kalaunan, nahuli ng PNP Anti-Kidnapping Group ang driver na siyang nagturo sa kinaroroonan ng mga sospek. Tumangging magbigay ng pahayag ang dalawa. Sinampahan na sila ng mga reklamo robbery with homicide at kidnapping for ransom with homicide. May dalawa pang kasabwat ang mga sospek na patuloy pang pinaghahanap. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Posibleng managot at pagbayarin ng mga may pakana ng Hill Tulog na pinilit sa Hill Puyat signage sa Makati City. Maging ang pamilya Puyat na basusan daw. Nasa frontline ng balitang yan, Faith Del Mundo. Naaktuhan sa viral video na ito ang mismong pagtapal ng sticker na Hill Tulog Avenue sa street sign na ito sa Makati. Sa baba ng idinikit na karatula, mababasa ang nakasulat na formerly Hill Puyat. Akala tuloy ng marami pinalitan na talaga ang pangalan ng lugar. Pati sa ibang bahagi ng Makati, Hill Tulog Avenue na rin ang nakalagay sa mga street sign na Hill Puyat. Ang name change na yan, pakulo pala ng supplement brand na Wellspring para sa kanilang melatonin gummies o pampatulog. Trending yan ngayon at umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Hindi rin ito nagustuhan ng pamilya ni dating Senate President Hill Puyat. Sa mensahe ng apo niyang si Alexander Puyat, kahit daw joke lang ang naturang advertisement, nakakabastos pa rin aniya ito sa kanyang lolo. Nanawagan din ng pamilya na sumunod sa Code of Ethics ng Ad Standards Council. Sana raw gumawa ng nararapat na aksyon ng brand company at ang ad agency nila para itama ang kanilang pagkakamali. Hindi rin ito ikinatuwa ni Makati Mayor Abby Binay. Katunayan, hindi raw nakarating sa kanyang tanggapan ang request para bigyan ng permit ang naturang advertising campaign na nagpalit ng street signs ng Hill Puyat Avenue. Giit ng alkalde, rejected daw ito agad kung dumaan man ito sa kanya. Sana rin daw naisip ng gumawa nito ang kaguluhan na maaaring idulot nito sa mga motorista at commuter. Humingi na rin ng paumanhin si Mayor Binay sa pamilya ni dating Senate President Hill Puyat. Pinuntahan kanina ng News 5 ang mga lugar na may signages ng Hill Tulog Avenue. Binaklas na mga idinikit na karatula. Pero may ilang motorista ngang nalito raw sa naturang pagpapalit ng pangalan ng kilalang kalye. Mulit mata talaga, ma'am. Oh, bakit? Kasi po, iniisip namin ng mga kasamahan ko, ang Hill Puyat, baka ba't na Hill Tulog na? Kung may magtatanong sa amin kung saan yung street ng Hill Puyat, iba na yung maturo namin. Aminado naman ang Wellspring na naging insensitive sila sa kanilang ginawa. Kaya sila na raw mismo ang nagtanggal sa mga signage. Nagsorry na rin ang kumpanya sa pamilya Puyat at kay Mayor Binay. Ayon sa Code of Ethics ng Ad Standards Council, hindi dapat hamakin, kutyain o atakihin ng sinumang tao o grupo ng mga tao at anumang sektor ng lipunan sa mga ginagawang advertisement. Ayon naman sa isang legal expert, posibleng managot at pagbayarin ng danyos ang kumpanya sa ginawa nilang pagpalit ng street signage ng Hill Puyat. Pwede rin daw magsampa ng kasong libel ang pamilya Puyat. Yung batas sa libel ay kasama doon ang pagsisira sa pangalan ng isang taong namatay na. Kung ito ay nakasira sa pangalan ng isang sikat na dating senador, no, si Senator Hill Puyat, ito'y maaaring magkaroon ng panagutan sa libel. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sino naman si Hill Puyat at bakit siya nagpapahalagahan ng kasaysayan? Si Hill Huko Puyat ay nagsilbing huling Senate President ng mataas na kapulungan hanggang sa buwagin ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang pagdedeklara ng martial law noong taong 1972. Makikita niyo po siya dito sa larawang ito sa ikatlong State of the Nation address ni Marcos noong 1968. Itong isa pang litrato kung saan bati-bati pa sila ni Marcos dahil matapos ideklara ni Marcos ang martial law at buwagin ng Senado at Kongreso, naging kritiko na rin si Puyat ni Marcos. Pero bago siya maging Senate President, nagsilbi rin po siyang senador ng 16 na taon. Pero ang background talaga ni Puyat ay economics at hindi po politics. Pinanganak siya sa Quiapo noong September 1, 1907 kay Gonzalo at Nicasia Puyat. Nagtapos po ng commerce sa UP at naging profesor din sa pamantasang yun.
Bilang profesor, na-impress sa kanya si Noy Pangulong Manuel Quezon at tinalaga siya ni Quezon bilang pinakabatang dekano ng UP College of Business Administration sa edad na 33. Nakilala rin siya po sa ibang bansa. Halimbawa, siya ang unang Asian Vice President ng Rotary International. Taong 1951, tumakbo siya sa pagka-senador at nanalo at nanatili siya sa Senado ng 21 taon. Habang nandun, naging chairman po siya ng Senate Committee on Public Works. At taong 1953, naghain po siya ng kakaibang panukala, ipagbawal o buwagin ang pork barrel system sa bansa. Sa librong The Rutledge Handbook of the Contemporary Philippines, naghahanap raw si Senador Puyat ng iba at mas matinong paraan para magsagawa ng public works projects na hindi dumadaan sa iskandalosong pork barrel system. Sayang lamang daw kasi ang pondo ng bayan, halos isa sa bawat tatlong pisong nilalaan sa public works ay hindi na raw dumaraan sa masusing pag-aaral mga totoong eksperto. Pero siyempre, hindi po ito inaprubahan ng Kongreso. Magtatagal pa ng 6 na dekada bago tuluyang ipagbawal at buwagin ang pork barrel system. Pero siyempre, hindi po yung Kongreso ang gumalaw dito, kundi ang Korte Suprema na. Matapos buwagin ni Marcos ang Senado, bumalik sa pribadong sektor si Hil Huco Puyat at tahimik siyang pumanaw noong March 22, 1981 sa edad na 73. Bilang pagkilala sa kanya, ang Buendia Avenue ay ginawang Hil Puyat Avenue sa pamamagitan ng Batas Pambansa 312 noong taong 1982. Taong 2024, pinalitan pansamantala ang pangalang ito. Pero ibang story na po yun. Susunod, oil spill mula sa lumubog na tanker sa Bataan, posible raw umabot sa Manila Bay. Bagyong Karina, nag-iwan din ng matinding pinsala sa Taiwan, 7 ang patay. At Daniel Padilla, meron na raw bagong girlfriend. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Posibleng umabot sa Manila Bay ang oil spill mula sa lumubog na tanker sa Limay, Bataan. Yan po ang pinipigilan ng mga otoridad kaya sinimulan na po ang paghigop sa kargang langis ng tanker. Nasa frontline na balitang yan si Reniel Pawit. Kumuha ng water sample ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa dagat ng Limay, Bataan. Kasunod yan ang paglubog ng oil tanker na may kargang higit 1 milyong litrong langis kahapon. Ayon sa Coast Guard, may posibilidad na umabot sa Manila Bay ang oil spill. Ipinakita ng Philippine Space Agency ang magiging lawak ng posibleng oil spill mula Bataan hanggang Manila Bay na aabot ng higit 14 square kilometers. Yan ang target pigilan ng mga otoridad sa pamamagitan ng siphoning o paghigop ng kargang langis ng lumubog na MT Terra Nova. Sa latest report ng Coast Guard, intact o wala pang oil spill mula sa 1.4 million liters na industrial oil na karga ng barko. Tanging langis daw mula sa engine ng barko ang tumatagas ngayon sa dagat. Pinulekta po natin yung mga emulsified oil, no? And ang ibig sabihin lang nun, wala pang tumatagas from the tank itself. So we're racing against time na ma-siphon natin yung langis para ma-avoid natin yung environmental catastrophe. Sa tansya ng mga eksperto, tatagal ng 1 linggo ang paghigop ng langis sa barko. So kanina, napag-aralan din namin yung trajectory ng langis kung sakaling ito'y tatagas. So nag-mobilize tayo, may 3 barko na doon sa area. May mga dala silang mga tauhan plus mga oil spill boom. Doble pasakit naman para sa mga mangingisda ng Limay ang paglubog ng MT Terra Nova kasabay ng masamang panahon, dala ng super bagyong Karina. Hindi kasi sila makapalaot para bigyan daan ang salvaging operation sa lumubog na oil tanker. Ay, walang buhay pag hindi makapalaot. Kaya nga, ganda talaga sa rumaksyon agad dyan yung tumawag na barko dyan. Basta mawala yung oil spill. Nagdeklara na ng fishing ban sa Barangay Lamao at Barangay Alangan. Higit 3,000 residente pa naman ang umaasa sa pangingisda. Especially po dun sa area, since naman po masama ang weather, talaga naman pong pinagbabawal naman muna pong lumaot or mag-fish po.
But kahapon po, particularly po dun sa area and dun sa barangay po na yun, talagang pinastop na po namin. Sa ngayon, nakauwi na sa kani-kanilang pamilya ang 16 na tripulanteng nasagip mula sa MT Terra Nova. Inaasikaso na rin sa Maynila ang 11 nasawing second-class officer ng barko. Ang shipping line naman na may-ari ng barko, nakikipag-ugnayan na sa kaanak ng mga tripulante at sa lokal na pamahalaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue ang mga tax deadlines dahil sa epekto ng bagyo at ng habagat. Ayon sa BIR, hanggang July 31 pwede magbayad ng quarterly value-added tax percentage or value-added at percentage tax returns. Extended din hanggang katapusan ng buwan ang pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento sa mga revenue district offices. Layo nitong mabigyan ng sapat na oras sa mga taxpayers na sinaranta ng baha. Pito ang patay sa pananalasa ng bagyong Karina o Typhoon Gaimi sa Taiwan. Kahapon humagupit ang Typhoon Gaimi sa Taiwan matapos itong manalasa sa Pilipinas. Nagdulot po yan ng malawakang pagbaha sa Kaohsiung City. Nagtumba ang puno at nagkalat na debris naman ang tumambad sa ilang kalsada. Sa kabuuan, aabot sa 700 individual ang sugatan sa Taiwan. Nasa 1,000 residente naman ang inilikas doon. Showbiz tonight na tayo. How true na may bago na raw girlfriend si Daniel Padilla. Yan ang bagong chika ni OG Diaz. May sa akin, PM sa akin. Kasi tinatanong din ako kung meron na rin jowa si DJ, si Daniel Padilla. At tinatanong ako, totoo po ba ang pangalan ng bagong girlfriend ni DJ ay Amanda? Hindi naman natin alam yan. Talagang binabasa lang natin yan at Napag-usapan ni na OG si DJ dahil may nag-PM daw sa kanya tungkol sa love life ng aktor. Tinanong nito si Mama Ogs kung totoo raw bang ang bagong pangalan ng GF ni Daniel ay Amanda. Hindi pa rin naman makonfirm ni OG kung totoo nga ang chika. Bahala na raw si DJ kung may gusto siyang sabihin. November last year, nang i-anunsyo ni na Daniel at Catherine Bernardo ang kanilang hiwalayan. Eto ang bongga! Star-studded ang opening ceremony ng Paris Olympics dahil magpe-perform dyan ang global icons na sina Celine Dion at Lady Gaga. Ayon sa ilang report, posible na mag-duet on stage sina Celine at Lady Gaga. Ito ang magiging first public appearance ni Celine after i-reveal niyang meron siyang stiff person syndrome o isang sakit sa muscle. Kahapon nga, nag-post na sa Instagram si Celine ng ilang pictures niya sa Paris. Mapapanood ang opening ceremony ng Paris Olympics sa One Sports. Susunod, NBA superstar Steph Curry, suportado si US Vice President Kamala Harris sa pagkapangulo. At makiride tayo sa mga trending at pinipilaang paresan sa Metro Manila. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dumating na sa France ang USA men's basketball team na sasabak sa Paris Olympics. Star-studded ang roster ng Team USA, kabilang na sina LeBron James, Kevin Durant at Stephen Curry. Si James ang napiling maging flag bearer ng Team USA sa opening ceremony. Bago ang big event, nagsimula na silang mag-practice. Sila ang kasalukuyang 4-time defending gold medalist sa basketball. Sa isang press con, sinabi ni Curry na suportado niya ang presidential candidate ng Democratic Party na si Vice President Kamala Harris. Dahil hindi tayo nakapunta sa Paris, nag-ride na lang tayo sa masarap ka-partner ngayong maulan, ang Pares. At nagkaroon na yan ng iba't ibang version. Tara, ride tayo dyan!
bata mapadpad dito sa atin, may makikita kang paresan at bawat paresan may kanya-kanyang gimmick. Kaya naman tinatangkilik ng mga Pinoy. At ngayon, makikiride tayo sa Paris Craze. At syempre, titikman natin ang mga unique na paresan na dito sa Metro Manila na talaga namang pinipilahan. Una nating sinubukan, isang kakaibang pares sa Makati na malagravy ang sabaw at ang sahog, iba't ibang lamang loob. Nung una, sa bangketa pa lang. Tapos nung na-viral na kami doon, dumami na tao. Buuna ng ganito. Masarap daw eh. Gravy, lasang gatas. Ginawa ko, in-upgrade ko lang ng konti. Yung dating natutunan ko, medyo naisip ko na parang masarap yung ganun na may samaan ng laman loob. Halos lahat sila, nagsigayan na. Grabe! Kita nyo naman ang laman. Kakaiba talaga siya, mga kapatid. Nangingibabaw yung gravy. Ang sarap. Medyo malasa po kasi, ma'am. Masarap. Kaya ubos. Kasi pinagkukumpara namin. Mas sulit siya dito. Yun naman, masarap naman pala siya. Sulit. Kasi sa ibang pares, laman loob lang talaga siya. Isang sandok lang siya. Punta naman tayo sa isang trending na paresan sa Binondo at ang kanilang sikreto, crispy lechong kawale na luto sa kahoy. May kalaman din po ako sa bagnet. Sabi ko po, pwede naman po palang isama yung lechong kawali sa pares. Nagustuhan din po pala ng mga tao. Nasa dahan-dahan na po siya na dumadami yung mga niluluto ko. Mas masarap kasi po yung kahoy sa pagluluto ng pares. Para po may amor po siya na may usok konti. Matagal po ang preparasyon, magdamag, kumakatas-katas na yung mga part ng mga buto sa sabaw. Mahalo. In fairness, hindi siya yung mamantika at lasang-lasa mo yung beef broth. No? Pag niluto ang lechon gamit ang kahoy, ay ganito ang kulay, maganda at crispy. Kakaiba po yung pares nila, talaga pong lechon nila. Solid yung laman. At masarap. At sabaw pa lang, ulam na. 5 beses ko na po ito kasi masarap po talaga. Tsaka yung timpla, masarap din po. Tsaka panalo po sa presyo niya. Pasok po sa budget. Ang pares o beef stew na tinernuhan ng kanin at sabaw, matagal ng paborito ng mga Pinoy. Pero bakit nga ba ito nauuso ngayon? Ito ang hinahanap ng ating mga mamamayan bilang isang uri ng pantawid gutom. At the same time, tinatangkilik pa rin nila ang mga lutong bahay. Mahalaga rin yung role ng social media. Talagang sumikat siya. Pero kung titingnan natin, ang pinaka-dahilan ay yung presyo. Mahalaga ngayon ang food accessibility. Ang pares, lalo na yung may umuusok pang sabaw, perfect na kapares ngayong tag-ulan. At sa ating pag-iikot, nalaman ko kung bakit ito naging patok ngayon sa ating mga kapatid. Hanggang sa susunod nating food trip, dito lang sa Ride Tayo Dyan. And coming back just now from Paris, is Janiel po na Hello. Paris sa Retiro o sa Moranto o sa Laloma. Binondo lang, tsaka Makati, Bo. Teka, alam mo ba bakit Paris ang tawag dyan? Bakit? Hindi mo lang. Kain ka ng kain yun. Hindi, alam ko, di ba, pares, kasi kasama yun may Kasi garlic dapat rice. ka-partner niya, sinangag, Yes. saka may sabaw. Yes. So, Paris parati yan. Nagmula pa noong 1979 yan. 1979. Mga thereabouts, mga ganun. Well, that's one explanation. The other explanation is usually paglasing ka, diyan kayo pupunta. So, mga pare! Mga pares. Pwede. Bento ko lang yun. Yan po ulit siguro yung pag-imayos malagang headlines. Balot at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Mel Los Baños, ako po si Ed Lingao. Kasama si Janiel Pon. Hanggang sa Lunes mga kapatid. Magandang gabi.